Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog, and for today's video ay pag-uusapan natin ang under agency employment versus direct hire employment. At kabilang sa mga pag-uusapan natin ay kung paano natin ma-identify itong mga good employer, good company, or good agency. At pangalawa sa topic natin ay pag-uusapan natin ang mga benefits, yung mga advantages at saka disadvantages ng under agency or direct hire. Then pangatlo ay isasama na rin natin kung pang long term ba itong mga job offer. Paano natin masasabi kung pang long term itong contract or itong trabaho na inalok nila sa inyo. Okay? Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, doon sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din sa ating Facebook account. Facebook account, huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account and palike and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Alright, huwag na nating patagalin to. Tara, umpisahan na natin. Let's go! At ang una nga nating topic ay yung mga palatandaan or sign ng mga good employer, good agency, or good company. So, paano nga ba natin malalaman? Napakasimple lang po. So, ang unang-una po nating titingnan ay ang mga benepisyo na maibibigay nila sa inyo. Ano-ano ba yung mga benefits na dapat nating i-expect? Ano ba yung mga benepisyo na dapat nating asahan na minsan meron sa mga good employer or good agency or company man yan, na minsan naman ay wala doon sa mga agency, hindi nila inaalok yon or hindi nila binibigay yung mga ganong benefits sa mga employees nila. Okay, so una na dyan ay pagdating sa accommodation. Meron kasing mga employer, especially sa company po, linawin ko lang, pagdating sa accommodation, talagang kayo po magpo-provide niyan. So, labas na natin dyan. Pero gusto ko lang linawin, pagdating sa agency, meron po kasing mga agency na mahal maningil ng accommodation. Nako, yung iba umaabot pa nga ng 1,000 zloty tapos bed spacer lang. Grabe, di ba? Kaya kapag ganyan ang singilan ng mga company o ng mga agency, ganyan ang singilan sa accommodation. Sabihin na natin actually 500 zloty is napakataas na nun. Yung iba kong kakilala na nagtatrabaho dito, meron akong mga kaibigan na nasa mushroom picker, na 200 zloty lang yung bayad nila sa bahay per month. Yun po ay bed spacer po na klase ng accommodation, no? Minsan apat kayo sa room, pero okay naman, komportable naman sa room. Pero kung aabot yan ng 500 and above, para nga sa akin kahit 400 zloty lang, mahal na yun eh. Diba? Basta siguro mga 450 matatanggap pa natin yon kasi i-consider natin na kapag winter season ay talagang gumagamit sila ng kuryente araw-araw dahil sa heater. Malakas po sa konsumo yan. So i-consider na natin yon. Pero kapag lumagpas ng 500, actually napakamahal na nun. Kaya para sa mga kababayan natin na papunta dito at mga nandito na, maging aware po tayo sa mga mapagsamantalang agency. Okay, mapagsamantalang agency. Pag mga ganyan po ang singilan nila sa mga accommodation ay mag-isip-isip na kayo. Kasi maaaring tinitake advantage lang kayo at ginagatasan lang kayo, di ba? Isipin nyo, nagtatrabaho tayo para makaipon at ang laki ng binabayaran natin sa accommodation. Di ba? Okay lang sana kung live out ka at talagang gusto mo ng komportable ka kasi worth it naman kung live out ka. Mahal yung bayad mo sa accommodation pero at least worth it naman yung yung accommodation mo. Kumbaga, komportable ka naman, di ba? Okay, so ano pa ba yung mga sign pagdating sa salary, guys? Ito, isa rin to sa mga dapat talaga nating unahin. Tingnan natin, yung salary ba ay sumusunod sila sa standard rate? Alam nyo kasi, dito sa Poland, yung ibang mga employer, hindi sila sumusunod sa minimum wage, minimum
salary rate per hour. Okay? Para ma-identify nyo, para malaman nyo kung magkano ba talaga yung net salary. Kasi kadalasan sa contract na ibibigay sa inyo, gross po yung nakalagay doon na amount. Kaya ilalagay ko po sa description yung link ng calculator po para makuha nyo kung magkano yung net salary na pwede nyong makuha sa gross amount na binigay sa inyo doon sa work permit. Okay, pag sinabi, magkano ba yung offer? Ganito, 28. Actually, ngayong January, magiging 30 swati na, point something. So, kung hindi nyo alam kung paano mag-compute, dyan sa description box ng video na to, ay ilalagay ko yung link. Calculator po yun para malaman nyo kung magkano ba talaga yung exact amount ng net salary na dapat nyong makuha. Okay? So, yun po mga kababayan, no? So, pangalawa po yun sa mga dapat nating i-consider. Palatandaan po para malaman natin kung itong mga employer or mga agency na mapangsamantala, itong mga employer or agency ay okay ba sila? At pangatlo, yung ibang mga agency dito at ibang mga company, nagbibigay po sila ng pa-bonus. Ano po ba yung mga bonus na dapat nating expect? Una, sa agency, unahin natin yung sa agency. Sa agency, meron silang yung mga good agency, nagbibigay po sila ng perfect attendance bonus, nagbibigay sila ng company bonus monthly, at minsan meron pang yearly bonus. Yung yearly bonus po na yon, marireceive nyo it's either during December or month of January. So, yun po yung mga palatandaan. Pwede nyo pong itanong yan sa mga employer nyo, maging agency man yan, or maging direct hire man kayo, or company man yan. Itanong nyo mga kababayan kung meron ba silang mga ganyan. At pag meron silang ganyan, so, kumprontahin nyo na kung magkano talaga yung ibibigay nilang bonus. Kasi minsan, sasabihin lang nila 10% of your salary. Okay? So, dapat linawin nyo po lahat bago kayo pumasok doon sa trabaho na yon. So, pangatlo po yon sa mga palatandaan na itong agency or company ay maayos. Nagbibigay sila ng mga bonus. Sa ibang company, bigyan ko kayo, like sa company namin, ngayon sa pinapasukan namin, meron kaming perfect attendance bonus, pero under agency pa po kami ngayon. Yung agency namin nagbibigay ng perfect attendance bonus, plus nagbibigay pa po ng monthly bonus. Ang company naman, galing naman sa company yon, monthly performance bonus kung tawagin. Nakaka-receive kami ng mga 10% ng namin, salary namin. Like that. At actually, sa production nga kung nasa linya, like sa conveyor, something like that, meron pang isang bonus na nare-receive, yung takt time bonus. Bali, 1, 2, 3 bonus po yung binibigay sa mga employees every month. Pero hindi lang po yun, meron pang yearly. Yearly bonus, hindi naman ganun kalaki, but still, it's a good sign pa rin na pinapahalagaan nila yung mga employees nila. Tama ba? So, yun po yung mga dapat nating i-consider. Yun po yung mga dapat natin, yan po yung isa sa mga dapat nating tingnan para malaman natin kung good ba yung employer or hindi maayos. Okay? Punta naman tayo sa mga benefits. Umpisa natin sa agency. Sa agency, ang kagandahan, sa agency, pagdating sa accommodation, so yun nga, mas mababa kaysa sa direct company kayo. Kasi pag sa company kayo ay hindi nila provided yung accommodation. Depende siguro kung mga family business, ganyan, tapos direct kayo sa kanila, pwede kayong i-provide ng accommodation pag ganun. Or either mga skilled worker kayo, mga welder, mga ganyan, either driver, ganyan. Pero bibihira po yung ganun dito, no? Pero kapag mga general worker, warehouse worker, factory worker, pag under company kayo po magpo-provide ng accommodation nyo. About sa accommodation, kung magkano yung monthly, mayroon po tayong video dyan, so i-check nyo na lang para malaman nyo kung ano ba yung magkano yung mga expenses at saka magkano yung monthly expenses nyo sa accommodation. Nakamura ka. Kasi
si agency ay nagbibigay ng assistance like parang kalahati, ganyan. At least kalahati ng renta sa bahay ay sino-shoulder nila yan. So, ang presyo na maaari nyong i-expect na bayaran ay nasa, sabi na natin 450 pinakamahal, pero kung lalagpas ng 500, mahal na po yan kabayan. Okay, so mga 350, sabi natin 450 pababa na accommodation, medyo acceptable pa yon kasi nakadepende yon sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho at saan kayo nakatira. Kasi yung ibang accommodation, di naman pwedeng sobrang layo dun sa place of work nyo. Okay? So may mga ganong factor. At pangalawa, sa benefits ay yung mga health benefit, ganyan, kapag nag-sick leave kayo, ganyan, maternity leave, paternity leave. Pag under agency kayo, guys, meron naman tayong insurance from the government kasi nagbabayad po tayo ng tax. So, covered na po yung insurance natin doon from the government. But then, ito po yung disadvantage naman kapag under agency tayo. Kasi tulad namin, nagbabayad pa kami ng extra insurance. Extra insurance para halimbawa, nagkasakit ka at hindi ka makapasok for a couple of days, like 2 days, 3 days, kasi medyo masama talaga pakiramdam mo. So, maaaring yung insurance na yun, i-covered yung araw na wala kang pasok, babayaran yun ng agency. Babayaran yun ng insurance company at si agency babayaran tayo kung magkano yung like 80 or 90% ng salary natin per day. So, ganun po yun. Insurance. Plus, wala pong bayad yung pagpapa-check up nyo. Kasi although meron kaming government insurance, like pag pumunta ka sa mga public hospital, but ang problema naman sa public hospital, yan itatopic natin yan sa susunod. Problema sa mga public hospital dahil nga sa sobrang dami ng pumupunta doon, dahil libre lang pagpapaguro, bibilhin mo, gamot na lang. But ang gamot dito ay napakamura kasi nga meron kayong insurance. Okay? So, yun po yung disadvantage kapag under agency ka kasi no choice. Kailangan mo talaga kumuha ng extra insurance para makapagpa-check up ka sa tie-up nilang private na clinic, ganyan, or hospital. At para maasikaso ka kaagad kung may mga problema sa health. So, ganun po sa agency. Ang binabayaran po namin, umabot po siya ng 100 SWATE, ganyan. Almost 100 SWATE. More or less, ganyan, 100 SWATE. At kapag sick leave, so yun nga, kapag meron kang extra insurance na yan, ay bayad ka naman. Although, pero ang makukuha mo lang mga 80 to 90% of your salary, ganyan. Pero kapag nagkaroon ka ng malubhang karamdaman, like alam mo na yon, yung talagang hindi ka pwedeng makapagtrabaho for a couple of months, meron pa rin naman po tayong makukuhang benefits or assist cash, parang makukuhang pera from the government. So, doon po yun sa ZUS. Yun po yung binabayaran nating tax na just in case. Kasama na po yun sa binabayaran nating tax na just in case magkasakit tayo ng ganun kalala. Huwag naman sana, no? Hindi naman natin inihiling yun. Pero para lang secured po yung living natin dito, yung stay natin dito. Siyempre, importante din na maging ready tayo. But meron pong ganung assistance na binibigay ang government. So kapag hindi ka nakapasok, ganyan, so maaaring may makuha kang, like yung yung kakilala namin dito, mayroon siyang rheumatoids, ganyan. Then, dahil hindi siya makapagtrabaho for like a month, like 1 month or ganyan, mahigit 1 month. So, binigyan siya ng cash assistance na around, I'm not sure, no, but nasa 4,000 SWATE ganyan or 5,000 SWATE. Assistance po para sa pambili-bili niya ng gamot at saka yung sa pangangailangan niya, but hindi mo po agad-agad makukuha yon dahil may proseso din. Kailangan mo i-present yung mga documents na totoo na may ganito kang sakit. Okay, pero wag na tayong lumayo. So pagdating dyan, under agency, so meron pa rin po tayong aasahan sa gobyerno, no? Pero mas maganda, kukuha tayo ng extra insurance para kapag nagkasakit tayo, ganyan. So, review ko lang. Okay, dito naman tayo sa company. Ang advantage po kapag good employer po yung company, kapag direct hire ka, dahil kumplito po sila sa benefits. Example, nagkasakit ka. So, automatic bayad ka doon. Bayad ka ni company. Kapag hindi ka nakapasok dahil may sakit,
bayad ka ni company. Basta lang, kailangan provided lahat ng mga documents, yung ano ng doktor, na hindi ka pwede pumasok, ganyan. Then, kapag halimbawa sa babae naman, buntis. So, meron pong up to 2 years na babayaran ka ni company, pasasahurin ka monthly, hindi naman na 100% kung magkano yung sinasahod mo, like mga 80% ng salary mo, may makukuha ka monthly, may marireceive ka. So, yun po yung mga good employer ha, kasi may mga employer na walang ganon. Kaya napaka-importante na ah, alamin mo yung mga benefits na meron bago ka pumasok sa isang company. Okay? Then, aside from that, although meron ka pa rin namang makukuhang assistance from the government, at the same time, ayun, pag nanganak ka, so meron kang makukuhang assistance from the government. Ito guys, another topic po yan, but na-mention ko lang dito sa video ito, na mayroon pong mga ganyang benepisyo dito sa Poland. Then, mayroon din pong paternity leave na up to 30 days, ganyan, na para maasikaso mo yung mag-ina mo after siguro manganak, ganyan, para maasikaso mo sila, or kapag malapit na yung kapanganakan. So, pwede kang mag-file ng paternity leave. Bayad ka ng company kapag good employer po yung company mo. Pagdating naman sa salary, mayroon din pong kaibahan. Minsan magugulat ka pag nag-direct hire ka, mas mababa yung rate mo kaysa sa under agency. Yun po, para sa akin acceptable naman po siya dahil pag direct hire ka, kapag nasa good employer po yung ano natin, no? Pag direct hire ka, so marami ka pong matatanggap na benefits. So, maliban na yun sa mga, kapag may mga holiday, kahit walang pasok, bayad ka. Okay? Kasi naka-fix na yung yearly, yung ano mo, sahod mo per month. Kahit holiday, like 1 week holiday, ganyan, bayad ka niyan. Then kapag nagkasakit ka, kapag may supporting document ka lang, bayad ka niyan. Then, wag lang yung magsasakit-akitan ka kasi lasing. Kasi delikado ka dyan, pwede ka pang matanggal. Then, kapag nagbakasyon ka, bakasyon ka sa Pinas, uwi ka muna, na-miss mo yung pamilya mo, bayad ka dyan. Meron tayong 21 days na paid leave. Okay? Then, depende sa company, no? Hindi po pare-parehas. Merong 21 na paid leave, meron naman mas mababa pa doon. But ang importante doon, may bayad. Kasi kapag under agency po tayo, no work, no pay. Pag di ka pumasok, wala kang bayad. Pag nagbakasyon ka, wala kang bayad. Pagka may holiday, hindi ka rin bayad. Okay? Yung sistema kasi ng mga company dito, iilan lang yung nagpapapasok kapag holiday. Mostly wala. Dapat nga, 'di ba, pagka may holiday, papasukan, tulad sa Pinas, double pay ka niyan. Pero dito, mostly, hindi sila nagpapapasok. Holiday talaga, walang pasok. Okay, pagdating naman sa mga bonus, pag under agency ka, bibihira yung may mga bonus. Kapag good employer yung agency mo, yun, makaka-receive ka ng perfect attendance bonus. Then, sa company naman, may marireceive kang mga company bonus, ganyan. Tapos, pero kadalasan, kapag under agency ka, so, wala talagang bonus, no? Maliban sa perfect attendance bonus siguro. Kasi yung nagbibigay naman talaga ng bonus si company. Yung sa performance bonus at saka yung, sinabi ko kanina, yung takt time bonus. Pero hindi lahat ng company may takt time bonus, ha? So, ang expected nyo lang ay yung perfect attendance at saka sa company, ang expected nyo lang ay yung performance bonus at saka maaring yung yearly bonus or yung tinatawag nating 13-month pay. Pagdating sa agency, so yun po, hindi lahat ng agency nagbibigay ng may mabuting employer. Pero kapag direct hire ka, so ito naman yung sistema. So, pwede kang fix na yung salary mo, no? Halimbawa, salary mo is umabot ng 4,000 zloty. Then, wala ka nang marireceive na bonus. Ganyan. Ang marireceive mo lang is 13-month pay. Pero, sa ibang company, kapag direct hire ka, meron ka pa rin nare-receive na performance bonus. Okay? So, yun po yung sinasabi ko na good employer, meron pa rin po silang pa-bonus na ganyan kahit naka-fix na yung salary mo. Then, naalala ko, meron din po silang night differential. Yung night differential, kapag mayroon kayong schedule o may pasok kayo ng panggabi. So,
Yun po yung mga benefits na dapat nating i-expect sa mga good employer natin, maging under agency ka man or maging direct hire ka man. So tandaan nyo po. At pangatlo sa pag-uusapan natin, so unang pinag-usapan natin, review ko lang. Paano natin matitrace kung good employer, paano natin malalaman kung good employer si agency or si company. Then pangalawa, yung mga benefits na dapat nating asahan or i-expect. Then pangatlo ay ito namang kung pang long term ba yung job na inaalok sa inyo or pang short term lang. Maliban doon sa usapang seasonal job, meron pa pong mga company na like binigyan, agency like binigyan ka ng kontrata. Anyway, sa agency, kasi marami silang hawak na company. As long as gusto mo pang mag-continue sa kanila at hindi ka naman mapili sa trabaho, so pwedeng maging pang matagalan yung trabaho mo sa agency. Yun nga lang, palipat-lipat ka pa rin ng company. Okay? But at least hindi ka nawalan ng trabaho kapag ka good employer sa agency. Ngayon, sa company naman, pag-usapan natin. Mapapansin nyo minsan, may mga tanggalan moment sa company, no? So, unang-una, dapat alam nyo kung bakit sila nagtatanggal. Dapat marunong din kayo makiusyoso, no? Kasi yung company nyo, nagtanggal sila ng tao. Bakit kayo tinanggal? Baka naman kasi yung reason kung bakit tinanggal yung mga tao na yun dahil mga pasaway. So, normal lang talaga. Nangyayari yan sa company. But kung nagtanggal sila ng tao without any good reason or valid reason, like gusto lang nila magbawas kasi mahina yung production, guys, mag-isip-isip na kayo. Baka sa susunod, ikaw naman. Baka next time, ikaw naman ang sumunod na tanggalin nila ng walang rason. Kaya, pag ganun yung employer mo, ay, masasabi ko, 100% hindi mo maaasahan yan na pang long term na trabaho. Kaya yung hanapin nyo, yung employer na hindi nagtatanggal. Kasi as long as hindi ka naman pala absent dito sa Poland, hindi ka pala absent, hindi ka laging late or something, maayos ka naman magtrabaho, hindi ka pamali-mali, wala silang rason para tanggalin ka. Okay? Wala silang rason para tanggalin ka. Pero kung yung tao nakakilala mo, maayos naman sa trabaho, hindi pala absent, tapos tinanggal pa rin, ibang usapan na yan. So, iwasan natin yung mga ganong klaseng employer. Okay. So, yun lang po yung usapan natin sa video ito at medyo mahaba-haba na naman itong naging usapan natin, 24 minutes. So, next time guys, kung meron pa kayong mga katanungan guys, meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa baba ng video na ito at sasagutin natin yan sa mga susunod nating informative video. At kung meron kayong meron kayong suggestion na gusto nyong pag-usapan natin sa mga susunod na video, i-comment nyo lang po sa baba. At again, yung link po ng calculator para sa net salary ay ilalagay ko po sa description box. Tingnan nyo na lang, hanapin nyo na lang dyan. At yun, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang informative video. Bye-bye!